Oh, kaya talaga ngayon ang binabanatan nila, na-check na kaagad ni Senator Bato de la Rosa, mga bossing, yung galawan nila. Oo, kaya ayan, nung nakaraan si Senator Bato de la Rosa ay gigil na gigil talaga. Dahil sinasabi niya na meron daw sa Malacanang na nagpapatrabaho sa kanila. Dahil dyan, pakinggan natin itong balitang ito na lumabas nung nakaraan pa, pero pakinggan natin ngayon dahil dyan maglalaro yung live stream natin ngayon. Pasok. I was a former chief of staff. I was a former chief of staff of IG. I became the deputy director for operations of intelligence group, IG. I became a deputy director for administration of intelligence group. How come in the world na nahuli na si Alice Go doon? Kaya kailangan ka pa dalhin ni Makapas doon sa Indonesia para kumbinsihin si Alice Go? I don't see any logic. Wala ako nakikitang intelligence value sa presensya mo, sa papel mo doon. Bakit ang IG gagamitin ka? Huli na siya eh. Huli na siya. Bakit ka kasama sa IG? Wala akong nakitang intelligence value sa'yo. Siguro ang intelligence value sa'yo kung magamit ka for any other reasons na pwede kang gamitin. Your Honor, the instruction... Ay na yung mukha nito, Satanas. Yung mga ganyang nguso, tayo na. Maniwala ka yung mga ganyang mata, yung mga ganyang ilong. Puta, demonyo yan. Kita mo, walang katakot-takot, oh. Ito ang problema. Ito kasi ang problema, Senator Bato de la Rosa, ha. Ito, pasensya na, ha, sa lahat ng mga nanonood at saka sa lahat ng mga nagmamahal kay Senator Bato. Ito kasi ang problema sa iyo, sir. Kapag apektado ka lang, doon ka lang matapang. Kapag ikaw na yung tinatrabaho, doon ka lang umiimik. Pero kapag iba na, malambot ka na eh. Alam mo ako Senator Bato, ikakampanya kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Talagang gusto kita, iboboto pa rin kita. Kasi ako, naniniwala ako na Duterte, diehard Duterte ka talaga. Kaya lang ang problema kasi, Senator Bato, naglalaro ka eh. Sa panahon ngayon, hindi ka na dapat naglalaro. Lumantad na si Inday Sara eh. Dapat kayo, lumantad na rin. Dapat all out na din kayo. Hindi eh. Kapag sakalang kayo kumikilos, kapag kayo na yung binabatikos, kapag sa inyo na yung bola. Pero pag wala sa inyo yung bola, wala rin tayong ginagawa. Nakikita naman natin na lahat ng galaw ng mga nasa gobyerno, lahat nakikita natin eh. Lahat ng kilos nila, talagang ang atake sa inyo, sa grupo nyo. Kaya si Bongo ang binabanatan, kaya si PRD, kaya si Kibuloy, dapat matigas ka na. Ang problema, nung binabanatan si Pastor Apollo Kibuloy na talaga namang kilalang alyado ninyo, na talaga namang kahit anong deny mo, sir, kahit na anong sinasabi mo na nasa gitna lang kasi ako. Ang problema kasi natin, Senator Bato, alam naman na identified ng tao, sir, na talagang alyado mo yung mga yan. Now, huwag ka na magpanggap na hindi kasi alyado mo talaga sila, and sooner or later ikaw na yung magiging sentro noong noong black propaganda nila. O ngayon ikaw na, anong pakiramdam? So kung ako sa iyo, sir, all out ka na. Huwag mo nang iisipin yung sasabihin ng iba. Nasa Senado ka eh, may kapangyarihan ka. Gamitin mo na yung kapangyarihan mo kasi nakikita mo naman na yung ibang mga senador ginagamit nila yung kapangyarihan nila, yung opisina nila, yung committee nila para sirain ang mga Duterte. Gumawa ka na rin ng gawin mo na rin yung ginagawa nila. Give them the taste of their own medicine. Kung hindi ka man i-cover
Kung hindi ka man i-cover, Senator Bato, ng mga mainstream media, ba't ba kasi takot na takot kayo sa mainstream media? Vloggers na ngayon ang pinapanood ng taong bayan. Hindi na mainstream media. Lahat ng mga mainstream media ngayon binabatikos na ng mga tao. China-challenge na ng mga tao yung mga balita ng mainstream media. Nandito naman kami para sa inyo eh. Oo, masyado kayong bilib sa sa mainstream media. So kung walang mainstream media na magko-cover sa mga gagawin mong mga pagdinig, kung ano man aksyon ang gagawin mo, andi dito kami. Walang bayad kung gusto mo araw-araw. Kaya lang, Senator Bato, pinakita mo talaga, in-expose mo talaga yung sarili mo na malambot ka talaga noong hearing ng Senado sa KOJC. Harap-harapan, mali na yung sinasabi nung mga dati mong kabaro eh. Hindi mo sila na itama eh. Kaya ngayon, ginagawa nila yan sa'yo. Tapos, paano kami maniniwala, Bato, na talagang matapang ka? Na talagang galit ka? Na merong epekto yung pagsigaw-sigaw mo? Paano na yung malalaman yun? In-expose mo yung sarili mo na kapag ka hindi ikaw yung apektado, baliwala sa'yo eh. So yun lang sa akin, Senator Bato. Matapang ka, oo. Pero ipakita mo yung consistent na pagiging matapang mo. Kaya hindi takot sa'yo yung mga yan. Si Kerwin Espinosa, napansin mo, hindi takot sa'yo. Itong babaeng to, hindi takot sa'yo. Nakita nyo yung iba pang mga testigo, hindi takot sa'yo, Senator Bato. Kasi nga, masyado kang mabait. Senator Bato, hindi mo ba napansin na wala ka na dun sa top 5? Dati hindi ka nawawala dun, sir. Ang lalakas nung kalaban mo. Hindi pwedeng hindi pwedeng iboboto ka lang ng tao dahil Duterte ka. Kailangan ipakita mo din yung Duterte na brand. Kailangan, Senator, ipakita mo din sa taong bayan na talagang Duterte ka. O na hindi ka masyadong nag-iingat. Kasi nga, minahal nga kayo ng taong bayan dahil kakaiba kayong mga politiko eh. Tapos ipapakita nyo, nakaparehas din kayo ng mga politiko na inis kami. Malakas loob ng mga yan ngayon kasi Bakir si BBM. Oo nga, pero kailangan lumaban tayo. Yun na nga eh. Bakir na nga nila, lakas-lakas na nga, magpapakahina ka pa. Puta, patay kung patay na. Dahil mong mga terorista na na binangga, Senator Bato. Yung tapang mo literal, hindi namin yun kine-question. Ang kine-question namin, yung paninindigan mo ngayon nung nasa Senado ka na. Ito mo, Senator Bato, hindi ka na halos nire-respeto netong mga kupal na ito. Hindi sila takot sa'yo, Senator Bato. Kasi nga, alam nila na paminsan medyo madali kang kaibigan. Kaya baguhin mo yan, Senator Bato, hanggat may panahon pa. Kasi baka mamaya, kapag ka hindi tayo naging consistent, mahirap. Ang lalakas ng kalaban nyo sa Senado, baka mamaya talagang unti-unting mawala yung clamor ng tao sa'yo, kawawa ka sa mga ito. Actions po is this. Sino nagbigay ng instructions? Sa PNP po. Sino? Si General Macapas. Anong instructions niya? Na sana umuwi that she will, kung pwede siya kausapin, na yun na, huli ka. That she will, at kung pwede siya kausapin. Alam mo, matagal na akong pulis. Ikaw, sinungaling ka. Napakasinungaling mo. Gumagawa ka ng istorya ngayon. Meron ka tinatago. Hindi kita papalabasin dito sa session hall ito kahit na... ganyan ka din, Senator Bato, nung nagsisinungaling si General Torre sa harapan mo. Sana gusto kong makita yung ganyang attitude mo. Noong nag-hearing tayo sa Senado, yan yung hinahanap namin sa'yo, Bato yung ganyan. Yan talaga yung hinahanap namin. Sana nung sinabi mo din ganyan, sinungaling ka. Hindi kita palalabasin dito. Kung sana, sir, nakita namin yan sa'yo consistently, maniniwala kami. Kaya lang, sir, kasi... Ano ba to? Dahil ikaw yung inaakusahan, kaya
Kaya may tama sa yung mga akusasyon nito kaya medyo nagre-react tayo. Pero sige. Neutral si Senator Bato noon, Boss Dada, ayun na nga. Neutral siya. Ba't ngayon hindi ba siya neutral? Dapat neutral din siya ngayon. Ganito lang yan. Whether you're neutral or not, pag mali, dapat ginaganyan mo. Pag nagsisinungaling, dapat ginaganyan mo. Yun lang naman yung gusto natin. Alam ko naman na neutral si Bato. Yun naman talaga yung gusto niyang ipakita sa tao. Neutral kasi ako, Boss Dada. Okay yun, maganda yun. Ang problema, putang ina, ikaw neutral ka, yung mga kasama mo dyan, hindi. Kawawa kayo. Tama, mali. Kaka-neutral nyo, putang ina, ginugulpi na kayo. Next thing you know, wala na kayo. Nadiin na kayo ng nadiin ng husto. Sirang-sira na kayo sa tao. Kaka-neutral nyo. Puta, naglalaro ng madumi yung mga kalaban nyo. Ba't hindi kayo maglaro ng madumi? Hawak ka na ng NBI. Tilio, hindi kita papalabasin dito sa session ulit ito. Kung hindi ka magsabi ng totoo. Yun na nga po. SP pro tempore. She will what? That kung pwede po, that she will surrender to Nakita mo, puta, tinatawanan siya. Tinatawanan siya noong dinuduro niya. Yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko na nawawala na yung respeto. Sa totoo lang, Senator Bato, mas takot pa kay Risa Ontiveros yung mga resource person kaysa sa'yo. Si Risa Ontiveros kasi, malumanay siya magsalita pero putang ina, pag diniing ka niya, yari ka. Pag dinurog ka ni Risa Ontiveros, yari ka talaga. Sa totoo lang, Senator Bato. Kaya dapat, ibigay mo na rin sa kanila yung nila, yung mga ginagawa ng mga kasama mo. It's high time na gawin mo na din yan. PNP. Miss Maslog, baliktad na yung sequence of events. Sinabi na ni Senator De La Rosa, at the time of your second trip para kausapin si Guo Huaping, arestado na siya. Yes, No choice na siya na bumalik dito, which is what happened. So wala nang kayong mission na pa-surrenderin siya kasi huli na nga siya. So ano yung agenda nyo sa pagkausap sa kanya? Actually po, Miss Go Waping and Alice Go po, you can ask po. She has a lawyer po doon sa Indonesia. Just a minute, before you continue, Ms. Maslog, about the lawyer in Indonesia, General Macapas will be joining us online. So we will be able to fact check with him this amazing story. Please continue. If I think Go. also just put into the records, no? The Senate already gave time in 2000 and 2000? In year 2000. In year 2000. And the Senate found her liable. The same person na May nagsasabi kasi dito, dapat gayahin niya yung mga taga-kongreso. Ganito kasi mga bossing, no? Yung mga taga-Congress kasi, napakaliliit lang ng mga distrito ng mga yan at manipulated nila yung mga distrito nila. So whether magkalat sila sa Congress, magkinupal sila sa Congress, kumbaga, ipakita nila kung gaano sila mga katanga doon, it will not affect yung kanilang popularity doon sa kapiranggot na distrito nila sa mga syudad nila. Kaya ang mga senador natin has always been, kumbaga, yung careful doon sa image nila. Kasi national sila eh. They rely solely on popularity. Yung mga senado natin, nananalo sila because they are popular. Hindi naman dahil magaling sila. Putang ina, ano bang alam ng mga tao sa mga nagawa mo sa senado? Yung mga senador, popularity talaga. Itong mga congressman, wala silang pake. Whether you hate me, kayong mga taga Davao, pakyo kayo. Kahit magalit kayo sa akin, wala akong pake. Di naman ako dyan tumatakbo, nek-nek nyo. Basta ang importante, yung distrito ko busog. Ganon. Yun ang difference. Kaya yung mga taga-Congress, they can do that
magagalit ang buong Pilipinas sa kanila, wala silang pake. Wala silang pake kasi hindi nila constituents yung ibang lugar aside from their district. So etong mga senador, kaya ganyan sila, playing safe sila kasi nga nationals and popularity. Kaya nga dyan labasan ng baho eh. Kaya nga yung mga senador, ilalabas yung iskandalo mo para makita ng taong bayan, baka sakali mainis sa'yo. Pag nainis sa'yo, di ka na iboboto. So hindi pwede. Pero kailangan mo lang naman ipakita na pagka Duterte ka, tayuan mo yun. Pag Duterte ka tayo, kasi hindi pwede talaga sa Pilipinas sa Pilipinas, as much as gusto natin maging neutral lahat, hindi yun posible. The fact na meron tayong mga partido, hindi pwedeng yun eh. Hindi pwede maging neutral tayo eh. Unless tanggalin natin yung party system. Talagang mangandidato ang mga senador nang sila lang, nang wala silang i-involved na ibang grupo. Nabulsa lang nila yung gagamitin nila sa pagkakampanya. Yun, pwede. Pero the fact na meron tayong mga party, meron tayong mga ganito, affiliations, it means hindi tayo kailanman magiging neutral. Kasi ganyan ang klase ng politika sa atin. Hindi katulad sa Amerika na dalawang party lang, isang Democrat at saka isang Republican. Yun lang yung party na dalawang naglalaban. And alam din natin na kapag Democrat lang yan. Kapag Republican ang style ng gobyerno diyan. Dito sa Pilipinas kasi magulo. So you have to take sides. Nasaan ka ba? Kalaban ka ba o kakampi? Hindi pwedeng Hindi pwedeng Senator Bato. Kasi nga yung mga kasamahan mo diyan, may mga agenda yan na isinusulong. Kapag masyado kang playing safe, minsan, nakikita kung gaano ka kahina. Kaya yung mga nangyayari sa hindi ka na nila nirerespeto. Madam Chair, Mary Ann Maslog, the Senate found her liable for false testimony, corruption of public officials, punishable under the revised penal code, violation of the anti-graft law, violation of Presidential Decree number 46, which makes it punishable for private persons to give gifts to government officials and employees on any occasion, falsification of public document, and tax evasion. So, Madam Chair, hindi ko alam kung we need to give more time to this rascal, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Senator Joel. Yes, Senator De La Rosa. Madam Chair, I don't know how to deal with this kind of resource person, pero alam mo, I suspect nandoon ka, pupunta ka sa Indonesia because somebody is using you for an irregular operation. Kang lingo-lingo dyan, I am sure. Somebody is using you. I suspect. Ano masasabi mo ngayon? Ms. No, Maslog. Ha? No, Your Honor. No? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Huwag mo ako lukuhin. Huwag mo ako lukuhin. I am not, Your Honor. I have the goods against you. I have the goods against you. Naman pala you have the goods against her, then ilabas mo na. Kaya si Risa Ontiveros ka, kahit na hindi totoo yung mga paratang niya, nilalabas niya eh. Kung ikaw alam mo na totoo, ilabas mo. Ito, Senator Bato, ilabas mo kung sino, kung ano yung alam mo tungkol sa kanya. Right here, right now, para talagang magkadiinan na. Wala nang intro-intro. Salpo ka na kagad. Ganun yun. Kumbaga, yung gameplay nila, ilabas mo na kagad para hindi na tumuloy. Senator Bato. But, Madam Chair, next, I will pin you down. I will pin you down. I tell you, I will pin you down. I will pin you down. I am sure about it. I will pin you down. Huwag mong gamitin yung pagkamaro mo. Kung dumaan ka na, namatay ka na noon, at ngayon bigla ka nabuhay, at ngayon ginagamit ka for irregular operations.
against us, you cannot, hindi ka makakalusot sa akin. I tell you. Madam Chair, thank you. Madam Chair. Salamat kayo, Senator De La Rosa. Before I call the SP pro tempore, I have confirmation na pumunta ngang Indonesia si Ms. Maslog. But I will wait for that. Ayun. So, sabi ni Senator Bato, I will pin you down. Paano? Oh, how can you pin her down kung hindi mo naman sinabi kung ano? Oh, hindi mo naman sinabi kung ano, Senator Bato, yung iyong pinangahawakan. Oo, kailangan sabihin mo, sir. Hindi pwedeng sige, ito, kung ano yung sinasabi ni Senator Bato, baka dito sabihin niya sa report na to. Sige, pasok. Nagtawag sa akin yung mga tao na dati na lumapit sa akin, nagpatulong dahil na biktima rin sila ng ilang milyong pesos noon itong Miriam Maslog noon pa. Lumapit sa akin pero hindi na nila malukit-lukit. Yun nga, nawala na nga, pumuntang Amerika. Ngayon, tumawag sa akin na, sir, yan yung kinumplin ko sa iyo noon na nagpapatulong ako. Ilang milyon yung nakuha sa akin, sir. Tapos marami pang nagkuha din sa akin, nagtatitik sa akin mga taga Bukidnon, taga Cagayan, na nagsabi na talagang ang dami ang nabiktima yung babae na yan. Con artist talaga, super con artist. Senador, sir, nung nakarang araw, viral na viral po yung inyong video sa Senado. Nagigil kayo doon sa kay Ginang Mary Ann Maslog. Ano bang kwento noon, Senador? At mukhang mainit ang ulo niyo sa kanya. Well, yun nga, sinabi ko, alam ko, meron akong A1 information. Meron siyang A1 information. Ay, nako. Meron si Senator Batong A1 information. Sir, you could have just spilled spilled the beans, ika nga. O kailangan sinabi mo na, nilabas mo na kung ano yung information na yun dyan sa Senado para at least yung mga gumagawa, masira yung kanilang script. Oo, kasi kung katulad niyan, 'di ba? Meron na akong alam tungkol sa kanya, may intel ako, may info ako, A1 information. Na meron sa Malacanang na gumagamit sa kanya. Sinabi niya na 'yun eh. Sabihin mo na kung sino sa Malacanang. Di ba? O sige, diretso. Very highly reliable source of information confirmed by other source na si Maslog. Kaya yan, anong papel niya doon, di ba? Bakit siya nandun? Pumapapil sa kay Alice Go. Pumapasok pa doon sa kulungan ni Alice Go 2 beses para kumbinsihin si Alice Go na pumirma ng affidavit na mag-implicate kay Pangulong Duterte, ako, Senator Bongo, General Karamat, yung pati yung isang general may picture na kasama yung Chinese, si General Benji Acorda. Yun, gusto ipa-implicate para alam naman natin anong purpose nila. At ang nagutos, isang taong taga Malacanang. Senador, yung pong tao na yon, kailan niyo po papangalanan? Pwede ba nating ibuko ngayon kung sino? Yung tinutukoy po ninyo? Oh, ayan na. Sinabi mo na rin eh, sir eh. Senator, sinabi mo na rin taga Malacanang eh. Puta kayo nang yan. Sabihin mo na lahat para mabarata na natin araw-araw yan. Alam mo naman kami, sa'yo kami. Naniniwala kami sa'yo. Alam naman namin na hindi ka gagawa ng mga kwentong istorya. Kwento na, istorya pa. Ng mga kwentong gawa-gawa. Si Rizal, sabi ko kasi, si Rizal Ontiveros ka eh. Lahat ng mga information niya kay Pastor Apollo Kibuloy, puro katarantaduhan eh. Sinasabi pa rin niya eh. Diba? So, dapat, Senator Bato, ganun ka rin para talagang yung laban natin, hindi puro suntok tayo sa buwan.
Oo, putya yan eh. Yung mga vlogger na nga natin, nakakampi natin, puros na nga, puros na nga pabitin eh. Tapos, pabitin ka rin, para kang piyesta eh. Alam niyo yung piyesta, yung pabitin? Oh, wala nang kumbaga wala nang game 2. It's now or never. Do or die na to, sir. Ito yung sinasabi ko na, sa next year, botohan na. O sa'yo kami, sir, ikakampanya ka namin, talagang maikipagpalitan kami ng buhok sa kilikili para sa'yo. Oo, pero kailangan, sir, tulungan mo kami na hindi mawala yung pagkagusto ng tao sa'yo. Kasi sa totoo lang, sir, nakikita ko, lalo na dito sa mga comment sections, nako po, Senator Bato, yung popularity ninyo, medyo talagang, sabi nga dumudulas. Unti-unti nang kumukupas. Kaya as early as now, sir, kailangan tayaan na natin. Itayaan nyo na lahat. Oo, itayaan nyo na lahat. Wala nang bukas. Kasi wala na. Pagka nagtuloy-tuloy yung momentum nila na banatan kayo, putangin na, mantakin mo. Lahat kayo na lang inaatupag ng gobyerno, hindi na yung Pilipino eh. Naubos na yung oras ng mga mambabatas natin, kakapolitika. Hindi na sila nakakapaggawa ng mga batas. Diyos ko po, kaya kailangan, Senator Bato, tayaan na natin. All in na tayo. Kilala niyo yan. Kilala niyo. Ayaw niyo sabihin. Sinabi niya na, taga Malacanang, tapos di niya rin sinabi, we can assume that it's Bongbong Marcos. Pero alam mo, ang ganda niyan kung manggagaling sa bibig mo. Oo, ganun na yun. Pagka talagang kailangan ratratan. Kilala niyo yan. Maraming kilala si Partner Advars sa Malacanang eh. Sino kaya doon? Pero kilala niyo yan. Lord na kanilang person. Opo. Sir, nabanggit po ninyo sa video na nagba-viral na ipipin down nyo po ninyo itong si Mary Ann Maslog. Maaari po ba ng maraming malaman, sir, kung kailan po ninyo ito balakawin? Excited po yung taong bayan sa inyo pong susunod na hakbang. Ay sabi ko, ibig sabihin doon na mapin down ko siya sa kanyang papel na ginagampanan bilang inuutusan ng taga Malacanang na para papirmahin ang affidavit si Alice Go. Yun, pin down siya doon dahil wala siyang kawala doon. Dahil very, very reliable yung aking informasyon. Sir, sa pagkakalam po ninyo, bilang dati rin pong hepe ng Philippine National Police, na-monitor naman ninyo itong si Mary Ann Maslog noon, sir, nung kayo pa ay Chief PNP? At may alam po ba kayo sa pagkatao ho nito? Marami po kasing reports na itong ginang na ito ay dineklara ang kanyang sarili na patay na, kaya hindi po siya mahabol-habol ng mga otoridad. Yun nga, ang lumalabas ngayon, di ba? Pero nahuli pa rin siya ng NBI dahil nga mayroon pa siyang mga ibang kaso dito na kinasangkutan. Tapos nung kinunan siya ng fingerprint, nag-match sa fingerprint ni Mary Ann Maslog. At saka talagang konfirmado na siya si Mary Ann Maslog, hindi siya si Jessica, yung gawin niya bagong pangalan. May pangalan siya bago eh. Ginagamit niya ito sa Amerika, nagtago siya sa Amerika. Dahil she defrauded the Philippine government ng 24 million worth ng textbook scam ang tawag ng kaso niya. Ayan na. So nakikita ninyo na si Senator Bato until natapos yung natapos yung video na yon kanina nang hindi siya nagsalita. Hindi ba? Na hindi niya pa rin sinabi kung sino yung di umanong ang tawag diyan. O sino yung di umanong may pakana sa Malacanang. O ayan. O kaya sabi nga nila, total naman Senator Bato, hindi mo ko mapangalanan, i-deny ko na kagad. O ayan, ito may balita kay Presidente
na hindi daw niya alam yung mga utos. Putang ina, ang galing ha. Hindi daw niya alam yung utos ng Malacanang na idawit si FPRD at ilang kalyago sa Pogo Ops. Taga, pakinggan ninyo ito. Walang ideya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa umano'y utos ng Malacanang na idawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga kalyado nito sa isyu ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa panayam kay PBBM kahapon sa Lao People's Democratic Republic, natanong siya hinggil sa naging paratang. Ilan to? Tawa ng tawa, no? Natawa ka ng tawa. Gusto mo mag-asawa? Wala nang matinong interview rito, tawa ng tawa eh. Akala mo baliw eh. Ni Senator Ronald De La Rosa kay Jennifer Francisco o mas kilala bilang Mary Ann Maslog na mayroon umanong nag-utos dito mula sa Malacanang para idawit sila ni dating Pangulong Duterte at Senador Bongo kay Alice Guo at mga krimen na iniuugnay sa Pogo. Ayon kay PBBM, wala umano siyang anumang nalalaman ukol dito at hindi rin niya kilala. Wala naman alam talaga to. Ano ba alam nito? Lahat naman ng tanong mo dito, hindi alam eh. Pag tinanong mo dito, di alam. Pag tinanong mo doon, di alam. Pag tinanong mo kung nagda-drugs, tatawanan lang. Si Maslog. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sa nakaraang Senate hearing, iginiit ni Senator Bato na mayroon umano siyang impormasyon na mayroong tao mula sa Malacanang ang kumausap kay Maslog para kumbinsihin si Alice Guo na idawit si dating Pangulo. Again, ito. Nakita niyo yung mukha ni President Bongbong Marcos doon sa pag-deny niya. Gusto kong makita nyo. Gusto kong ninyo. Wait, ito na. Balik natin. Mula sa Malacanang ang kumausap kay Maslog para kumbinsihin si Alice Guo na idawit si dating Pangulong Duterte, siya at si Senator Bongo kaugnay sa... Hindi dyan, dito. Mas maaga. Saan ba? Ito. Ayan. No, I don't know anything about. Ayan, napansin nyo? Napansin nyo yung mukha ni Bongbong Marcos dito? Ha? Napansin nyo? Alam mo pag seryoso si Bongbong, ganito mukha niya. So ako masasabi ko, ito si Sir wala talagang alam tungkol dun sa sinasabi ni Bato. Wala talagang alam si Bongbong dun sa sinasabi ni Bato. Tingnan mo nyo yung mukha niya. Alam mo pagka yung mukha niya, ganyan, yung blanco. Wala talaga siyang alam. Pero kapag tumatawa-tawa to, yung pag ganon-ganon, yung sarcastic yung sagot. Kapag napansin niyo siya pag sumagot siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Pag sumagot siya kay sa mga issue ni Pastor Apollo Kibuloy, makikita mo yung mukha niya nakakainis. Pag sumagot siya tungkol sa, Sir, sabi nila nagda-drugs ka daw. Totoo ba yun? Pag nakita mo yung mukha niya nun, yung pailing-iling, ayan, talagang may alam siya dyan. Oo, yung pag pinagbibintangan siya tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, yung mga kesyo, ganito, ganyan. Di ba, magsasalita yan ng, sumuko na lang kasi siya. Yung mga ganon, di ba? Oo. Marami na tong mga sinagutan na mga tanong na talagang pag nakita mo yung mukha niya, yung mga ngiwi niya, yung mga iling niya, yung patawa-tawa niya, tapos magsasarkasam siya, yun, sigurado ako, nagsisinungaling siya nun. Pero itong mukhang to, wala talaga siyang alam mga boss. Yung ganyang mukha, yung blanco, yung parang natatay na hindi mo maintindihan. Ako naniniwala ako na walang direktang utos galing kay Bongbong Marcos dito. Alam ko na merong iba. Oo, maaaring yung utos galing sa bilog niya, galing doon sa mga nakadikit sa kanya na talagang sila yung konektado dito. Sila talaga yung konektado kay Alice Guo o sa Pogo.
Pero sinisisi nila sa iba kaya gumagawa sila ng ganitong mga istorya. Sisisi nila kay Bato, kay Bongo, kay Duterte, doon nila isisisi para alam nyo na, para hindi sila masilip. Pero kung titingnan mo, sino ang DILG Secretary? Sino ang DOJ? Hindi ba magkapatid? But I don't know who this person is. Yan. Yung ganyan, I don't know who this person is. You can easily deny it if you don't know. Ganyan si Bongbong, he will deny it kung talagang hindi niya alam. Kaya pag tinanong mo to at he didn't even deny, alam mong kupal. Gets nyo? Tingnan nyo. Tinanong siya tungkol kay Inday Sara. Tinanong siya tungkol kay Inday Sara, anong sagot niya? All the while I thought she was my friend. Maybe I was deceived. Yung mga ganong sagot, alam mo na putay na kasama talaga siya sa tumatrabaho kay Inday Sara. Pero yung dito, itong particular na to, ang putang inang babae na yan, dyan sa Pogo na yan, walang alam talaga to si Sir. Makikita mo yung honesty sa mukha niya, minsan lang maging honest to. Minsan lang maging honest tong tao na to. Yang mukha na yan yung honest face niya. So ako, ang pagkakaintindi ko dito, yung mga nasa paligid niya na konektado talaga dyan sa Pogo. Ayan, yung mga konektado sa Pogo, sila yung gumagawa nitong mga galawan na ito para hindi sila ma-pinpoint sa Pogo. Kailangan mailipat ang sisi nito sa mga Duterte. Sa nakaraang Senate hearing, iginiit ni... Kaya hindi rin mapangalanan nito ni Bato. Kasi nga, palagay ko, hindi si Bongbong Marcos yung tinutukoy niya dito. Palagay ko, maaring katabi sa pagtulog, ganyan. Kung hindi katabi sa pagtulog, baka kasama sa almusal, ganyan. Kasi sa totoo lang ang merong connect, merong talagang malalaman na, meron talagang masasabi natin na connect sa illegal na aktibidad. Putangin na yung asawa eh. Yung asawa talaga yung nakikita natin na may connect. Kita mo yung kapatid, may kaibigan na smuggler daw. Hindi ko sinasabi smuggler. Smuggler daw yung kaibigan. Kita mo hanggang ngayon, hindi pa lumalabas yung tao na yun. So kung makikita mo dito, yung, kumbaga, eto si Sir, kawawa to eh. Kawawa ito si Sir. Sa totoo lang, kasi pucha yan, siya yung presidenteng, siya nakapirma sa lahat, pero hindi na siya yung nagdidesisyon para sa Pilipinas. Yun ang nakakalungkot. Senator Bato na mayroon umano siyang impormasyon na mayroong tao mula sa Malacanang ang kumausap kay Maslog para kumbinsihin si Alice Guo na idawit si dating Pangulong Duterte, siya at si Senator Bongo kaugnay sa issue ng Pogo. Kasi ang gagawa lang niyan, mga boss, kriminal. Ang gagawa lang ng mga ganitong galawan, yung mga galawan na kakaiba. Nako po, maniwala kayo. Yung mga galawan na ganyan, yung isisi mo sa iba para hindi tayo masisi. Sigurado ako mga sindikato yan. May sindikato talaga dyan. Ako naniniwala ako dyan sa Malacanang may sindikato dyan. Hindi ko lang talaga alam kung sino-sino yung mga miyembro at saka sino yung pinuno. Alam ko yung mga miyembro pero yung mga pinuno hindi ko alam. Kung sino talaga pinuno ng sindikato na dyan. So ito, makikita mo ito si Sir, wala talaga siyang alam. Wala talagang alam to. Mas madalas pa itong tulog eh. Kesa sa inaalam yung problema ng taong bayan. Sabi ko nga sa iyo eh. Yun nga binitay nung nakaraan, pinsinermonan niya pa eh. Guilty siya doon eh. Guilty siya doon sa binitay nung nakaraan kasi masyado silang focused kay Inday. Masyado silang focus sa maraming bagay. Putya, nakalimutan nila yung petsa nung isang bibitayin. Hindi na nila nahabol, nabitay na. Ano pang sabi? Ang sabi, wala na tayo magagawa doon eh. Mahigpit yung batas nila doon. Alam nyo naman na mahigpit doon, tas gumawa pa rin kayo ng gulo, talagang mabibitay kayo. Para putangin na, naging presidente ka pa. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banatero,
ng order.